Tapos na po yung TikTok natin. Pagkaganyan po announcement natin, sigurado po babalik yung katabi mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you Coach Paulo Andaha. Salamat. At gusto ko din pong take yung opportunity na recognize po natin yung mga newly installed pastors po natin for year 2025. Tawagin po natin si Coach to Pastor Francis Casaba. Iyan, no? Tayo ka lang, nak. Harap ka sa kanila. Ayan, simula po ngayon ay siya po ay installed na pastor na. At birthday din po niya ngayon. Amen. Pakisabi sa katabi mo, i-blow out mo mamaya. Yan, ha? And of course, kasama din po si from Coach to Pastor Froilan Tan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano? Promotion comes from the Lord. Alam niyo po, tayo po sa church natin, nagtitiwala, nagtatrust sa mga kamanggagawa po natin na hindi po ito kakayanin lang ng iisa pong lingkod ng Diyos na isang tao lamang. Kailangan po na tayo po ay nag-ooperate doon sa fivefold ministry ng simbahan at kasama po doon ang pastor. Amen? At ngayon pong umaga na to, sino na po ang ready na po na tumanggap ng salita ng Panginoon? Hallelujah. Taas nga po, kaway-kaway nga po yung naniniwala po kayo. Merong salita, mensahe si Lord sa atin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Manamin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Ikaw po ang dahilan ng aming pagparito para ikaw ay aming sambahin, papurihan, pasalamatan, at tumanggap po ng iyo pong mensahe na magpapalakas sa amin. Salamat sa iyong mga anak na idinako mo sa lugar na ito. Ano man ang aming mga panalangin, iyo po itong diringgin at iyong kakatagpuin ang bawat isa. Salamat po. Holy Spirit, we invite you to minister in a very powerful and personal ways sa lahat po sa amin na naririto. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last month, napag-usapan po natin yung pong increase in faith. So, alam niyo po, si Apostle Paul, sinabi niya po in the book of 1 Corinthians 13, verse 13, ang sabi niya, ang mananatili lamang po doon yung pananampalataya, yung pag-asa, at pag-ibig. Okay? So, nandoon po yung tatlo na importante, mahalaga, pananampalataya. Kasi kung ikaw ay nananampalataya, tapos wala kang pag-asa, what's the use of your faith? So kung ikaw naman ay may pag-asa, wala naman na ikaw nararanasan ng pagmamahal sa iyong puso, wala din po. So magkakasama po, mananatili yung tatlo na yan sa buhay po ng mga mananampalataya. Amen po ba? At ngayon, pag-uusapan po natin yung increase in hope. Yung dapat hindi lang nag-i-increase, hindi lang nagle-level up yung area ng ating pananampalataya, kung hindi we will move to the next level, and that is our hope. Pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, pag-asa. Yung bang you are in a hopeless situation, but you believe that in Christ Jesus, pwede tayong makatanggap ng biyaya dahil sa Kanya. Sino po dito umaasa kayo na ang pinagmumulan ng atin pong pagpapala ay nanggagaling sa Panginoon. At kung tayo po ay may mga panalangin at meron tayong mga pangarap na hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamtan, magtuloy-tuloy lang po tayo. Kasi ang pag-asa natin wala sa tao, wala sa bansa, wala sa ekonomiya. Ang pag-asa natin ay nasa ekonomiya ng langit. Ang Diyos who is in control of everything is seated on the throne. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sino po mag-a-agree, nakaka-encounter, nakakaranas kayo sa inyong mga buhay na life is not always easy. Hindi po madali yung araw-araw po nating buhay. May mga challenges po tayo. Whether you are a student, you are a parent, meron pong mga struggles, meron tayong mga challenges na nai-encounter sa ating mga buhay. May plano tayo, may panalangin, may mga pangarap, may mga goals. Pero sometimes, pag hindi natin nakuha at wala pa at hindi dumating, ano nangyayari sa atin? Nadi-discourage tayo. Nadi-disappoint.
We come to a point na we are in the place of desperation. But those who hope in the Lord, hallelujah, sila po yung makakaranas ng blessing mula sa Kanya. Can you hear amen? Sabi po ni Merriam-Webster, hope defined to desire with expectation. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha ba nag-i-expect yan? Na may the best na paparating sa Kanya at sa Kanyang pamilya? Of obtainment or fulfillment. So meaning, anticipation, expectation, something we look forward, a desire, a dream, and aspiration. So ibig sabihin po, Lord, wala pa, pero nag-i-expect ako sa iyo. Lord, wala pa, but I look beyond this obstacle na makakaranas din po ako ng aking pinapag-pray. Amen? Hallelujah. Taas mong kamay ang hope natin na kay Lord. Sabi po, ang pag-asa ay damdamin na kung saan ay nagpapasigla sa atin araw-araw. Sabihin natin, pag-asa. Totoo ba ang isang taong may pag-asa nakukuha niyang ngumiti kahit may problema? Totoo ba ang taong may pag-asa ay napupuno ng mga pangarap, hindi ng mga lungkot? Hallelujah. Ibig sabihin, ito daw po ay damdamin na ang isang bagay man, mahirap man ito o mabigat sa kanya, pero magiging maayos din ang lahat. Meron po bang umaasa dito na ano man ang iyong kinakaharap ngayon, isang araw aayos din yan? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo, aayos din ang lahat. Bakit? Kasi umaasa tayo sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala na atin ay na kay Lord. Marami po kasing mga tao, ang kanila pong pagkaunawa sa pag-asa ay para pong yung kahilingan na kung saan wish ko lang mangyari. Nakarinig na ba kayo noon? Sinasabi palagi, sana mangyari. Sana magbago. Pero instead na sabihin po nating sana, or instead na sabihin nating I wish, sabihin po natin ang aking pag-asa ay mangyayari. Dahil ito ay nakatungtong sa matibay na pangako ng aking Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano po ang pag-asa? Ang pag-asa ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Taas ang kamay, may inaasahan po ba kayo sa Panginoon? May mga panalangin po ba kayo sa Panginoon? Kailangan natin na hindi lang tayo nananampalataya, umaasa din tayo isang araw mangyayari po yan. At ang ating buong kumpiyansa, buo ang atin pong mga loob. Kasi alam natin ang nangako, hindi tao, ang nangako ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Hebrews 11, verse 1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Lord, hindi ko pa nakikita, pero nananampalataya ako. Lord, wala pa, pero mangyayari. Ano po ang sabi ng Bible? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayers. So umaasa po tayo. Meron po ba akong kasama ngayong umaga dito na meron kayong inaasahan sa Panginoon? Na parang imposible, na parang mahirap, pero mangyayari. Tapikin mo yung dalawang katabi mo, sabi mo, mangyayari. Umasa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po ng isa pong mangangaral at tele-evangelist, si Charles Swindoll, sabi po niya, we can live 40 days without food, 8 days without water, 4 minutes without air, but only a few seconds without hope. Tanggalin mo na ang lahat, pero wag mo lang tatagalan, wag mo lang tanggalin yung pag-asa ng isang tao. Kasi ang tao, hanggat may pag-asa, hallelujah, humihinga pa yan, buhay pa yan. May katabi ka ba ngayong umaga, buhay pa yan? Humihinga pa? Ibig sabihin, punong-puno ng pag-asa yan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung palakpak na nag-a-anticipate ka, nag-e-expect. Hallelujah. Sino po umaasa
Kung kayo ay may asawa, gaganda ang buhay mag-asawa. Aayos ang buhay mag-asawa. Kung kayo po ay may mga anak, sino po ang umaasa na makakapagtapos ang inyong mga anak? Magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Mapapalapit sila sa Diyos. May mga time hindi natin sila nababantayan. Hindi natin nakikita. Pero kung alam mo at umaasa ka at nananampalataya ka na sila ay iniingatan at binabantayan ng Panginoon, maganda ang kinabukasan yan. Amen? Umaasa din po ba kayo na magiging malusog kayo? Malayo sa anumang sakit karamdaman? Umaasa po ba kayo na magiging maganda ang pagkakaperahan niyang katabi nyo? Parang dito lang malakas, sa side na to. Umaasa po ba kayo na magkakapera yung katabi mo? Ibe-bless ni Lord? Maasa po ba kayo na ipopromote yan ni Lord? Magkakanegosyo yan. Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Grabe naman. Kasi po, hindi tayo dinesign ni Lord na kung saan ay wala po tayong inaasahan. In fact, tayo po ay kinreate ng Panginoon para sa Kanya ay hindi lang sumamba. Kung hindi tayo'y manalig, manampalataya at umasa na yung hindi natin kayang gawin, ay kayang gawin ng ating Panginoon. Nandun yung pag-asa natin eh. Di ba? Tama ba may kasabihan? Habang buhay ang tao or habang may buhay, sigaw niyo po, may pag-asa. Kaya po ngayong umaga na to, nais ko pong i-share po sa inyo yung pong ating living in hope. Yung tayo daw po ay nabubuhay ng may pag-asa. Kahit na merong mga difficulties, merong mga pagsubok na dumaraan sa atin pong mga buhay. Totoo naman, hindi naman tayo excuse. Hindi naman tayo immune sa mga testings, sa mga difficulties, sa mga problema ng atin pong mga buhay. Kinahiramen? Nagkakasakit ka, nagkakaproblema ka sa pamilya, okay? Sa kaibigan, may mga time, nagkakaproblema din po. Pero ang tanong, papaano tayo mabubuhay na puno ng pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon? Pakinggan po natin ang sinasabi po ng kung merong higit sa lahat na nakaka-relate in the New Testament, wala pong iba kundi si Apostle Paul. Sabi niya in Romans 12, verse 12, be joyful because you have what? Sigaw po natin. Hope. Be patient when trouble comes. And pray at all times. Basahin po natin sa Tagalog. Maging masaya kayo dahil sa pag-asa na meron kayo. Magtiyaga kayo sa panahon ng paghihirap. At lagi kayong mag-pray. So, kung tayo po ay nakakaranas ng mga testings, mga trials, I hope and I pray na ito pong salita na ito ng Panginoon ay magbigay po ng tulong at magbigay ng pag-asa sa atin na kahit na nandito tayo sa hopeless situation, kaya tayong ilipat ng Panginoon doon sa hopeful situation. Punong-puno ng pag-asa. Ano man ang ating pong kinakaharap. Kinahiramen? Hallelujah. Si Paul, kilala naman po natin, hindi po siya exempted. Nakaranas po siya ng 5 times, sinagupit po siya, 39 strokes ang kanya pong tinanggap. At ano pa nangyari sa kanya? 3 times po siya na shipwreck, nalubog yung kanila sinasakyang barko. And 3 times, sabi niya, I was stoned to point of death. And during my journey, sabi niya, there is danger from the rivers, dangers from the robbers, and dangers from my own people. Iniisa-isa niya, may mga time siya na meron siyang mga sleepless night, gutom, pagod, iniwan, nanghihina, nagkakasakit din, may thorn in the flesh, pine-persecute. Pero at the end of the day, sinasabi ni Paul, I will rejoice in the Lord. I will put my hope in the Lord always. Amen? Kaya kung si Paul nakaranas nito, ang Panginoong Hesus ay nakaranas po ng mga
suliranin at mga pagsubok sa kanila pong mga buhay. Ngayong umaga, pupunuin din po tayo ng Panginoon ng pag-asa. Hindi tayo lalabas sa lugar na ito na hindi tayo pinalalakas ng atin pong Panginoon. Can you hear amen? Lahat po na naniniwala na papalain tayo ng Panginoon ngayong umaga, palakpakan po natin si Lord. Narito si Pablo na bumabalik, na parang ikinukwento niya sa atin ngayon, na para siyang nakakuha ng napakaraming kayamanan, treasures, na sinasabing, ano ba pinagdadaanan mo? Ano bang kinakaharap mo? Eto, pakinggan mo ito. 3 simple observation in the life of Apostle Paul. Simple truths na pwede nating i-take home, ibaunin natin, iuwi natin, na kung nawawalan ka na ng pag-asa, you're so downcast, discouraged, disappointed, kuhanin po natin itong katotohanan na to. Number 1, sino po mag-a-agree? Magsabi po kayo na malakas ng amen. Struggles is real. Struggles is real. Ibig sabihin, may mga problema. Taas po kamay, dumadaan po kayo ng problema. Lahat po tayo may mga troubles. May mga kinakaharap na mga challenges, difficulties, situation. Hindi po, ayaw natin nun. Pero, ang nakakatuwa po kay Apostle Paul, sinasabi niya sa atin, sabi diyan, basahin uli natin, be joyful, you have hope. Anong gagawin mo? Kapag may mga struggles, may mga problems, sabi niya, be patient. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, be patient. Sa Tagalog, magtiyaga. Huwag kang pala give up, huwag kang pala suko. Merong troubles talaga na dumarating sa atin mga buhay. Merong hindi ka inaasahan, bakit ngayon pa ito dumating? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasama po talaga sa buhay ang problema. Can you hear amen? At ang problema dumarating hindi para pabagsakin ka. Ang problema inaalaw ng Panginoon para palakasin ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya po nung tinignan ko po yung original Greek word noong pong trouble o yung tribulation sa translation po. Ang nakalagay po ay thlipsis. Ang thlipsis po, ang ibig sabihin ay pressure, crushing, affliction, pain, distress. Meron ho ba nakakaranas dito na nahihirapan kayo minsan? Meron ho ba nakakaranas dito na may mga time na babalisa kayo, nagwo-worry kayo? May nararamdaman kayong mga pasakit, pain sa buhay? Dumarating po yan. Amen po? Hindi natin maiiwasan. Naalala ko po yung isa pong lalaki na pinatawag po nung kanyang doktor. Kasi po natanggap na nung doktor yung pong result nung check-up po. And then sabi po nung doktor, bro, I have some bad news. And then I have some really bad news. So para wala siyang option, lahat ng sasabihin ng doktor, bad news. Yung pangalawa, really bad news. Sabi ng doktor, anong gusto mo marinig? Una, sabi po noong pasyente, Dok, ano po yung unang bad news? Ang unang bad news, nakuha ko yung test mo. At sa test mo na yan, sinasabi dito, 24 hours ka na lang mabubuhay. Nalungkot po yung pasyente kasi 24 oras na lang siya mabubuhay. Yun yung unang bad news. Sabi uli ng pasyente, Dok, ano po yung really bad news? Yung ano po yung pangalawa? Sabi ng doktor, I should have called you yesterday. Pero nakalimutan ko. Lumagpas na yung 24 hours. Ang pang 24 hours, ngayon. Mamaya po tatawa din po yung katabi niyo. Pinaprocess pa po. Yun po kasi mga joke ko, pang matatalino po yan. Alam niyo, sa umaga po, grabe po eh. Siguro mga 30 minutes bago tumawa eh. Ano ibig ko sabihin? Minsan hindi pa tayo tapos sa isang problema, may problema na naman. May naranasan ba kayong ganon? Lord, ano ba to? Hindi naman matapos-tapos. Akala ko graduate na ako dito, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Ay nako, pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, magtiyaga ka naman.
Amen po ba? Hallelujah. Kahit na dumadaan tayo ng deepest pain, struggles sa atin pong mga buhay, sino po dito, hindi tayo bibitiw sa atin pong Panginoon? Even in the worst situation, you have a choice. Kaya po sabi ng psalmist, yung mga sons of Korah, sabi diyan in Psalm 42 verse 5, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. Bakit ako manghihina? Bakit ako panghihinaan ng loob? Bakit ako magtatampo sa Diyos? Bakit ako mag-give up? Bakit ako mag-walk out? Bakit ako malulungkot? Bakit bibigat ang damdamin ko? Pipiliin ko. Mamamag-asa ako sa aking Diyos. Ano man ang aking kinakaharap. Amen? Sino dito ngayong umaga pipiliin mo, Lord, ang pag-asa ko ay nasa iyo. Nagkakasakit ako, hirap ako, pero alam ko, you are the God who is in control of everything. May mga sleepless night ka, may mga crying moments ka, nawalan ka ng mahal sa buhay. Hindi madali yun, but I put my hope in my God. Amen? Hallelujah. Kasama po sa buhay. Pero ito po maganda. Kahit na may mga struggles tayo. Kaway-kaway may mga struggles sa buhay. Pero tsatsagain mo yan kasi kasama mo ang Panginoon. Pangalawa, meron kang support. Sabihin natin, support. Merong susuporta sa iyo in times, in difficult moments ng ating pong mga buhay. At ano po ang support natin bilang mga mananampalataya? Ang suporta po natin, huwag po kayong bibitiw. Pray at all times. Mabigat ang sitwasyon, pray. Hindi ka lang magpe-pray kasi meron kang blessing at magpapasalamat ka. Kahit walang blessing, kahit suffering ang pinagdadaanan mo, kahit testing, sabi ng Bible, pray at all times. Sabi ni Paul, pray without ceasing. Amen po ba? Ito po ang support natin. Bilang mga mananampalataya, lagi natin sinasabi that prayer is the backbone of the church. Kaya po tayo ay naririto. Ano sabi ni Paul? Romans 12 verse 12, be joyful because you have what? Hope. Be patient when trouble comes. Anong gagawin? And pray at all times. Pray without ceasing. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong pribilehiyo. Meron tayong Diyos na po pwedeng lapitan. Available sa atin po mga buhay. At bilang mga anak po ng atin pong Panginoon, Lord, ang pananalangin ko sa iyo, hindi lang dahil may kahilingan ako, ang prayer ko po sa iyo, Panginoon, lagi mo nga po akong samahan. Sino naniniwala, dinidinig ni Lord ang ating mga panalangin? Meron ba kayong mga prayer request ngayong umaga? Pero naniniwala kayo, meron tayong Diyos na nakakarinig sa atin? Hallelujah. Ano po ang sabi? In Psalm chapter 46 verse 1. Pakinggan niyo po. Sa mga tao nagpe-pray at all times, He is listening and is an ever-present help in time of trouble. Anumang trouble, anumang testing, nandiyan ang tulong, nandiyan ang saklolo, dinidinig po tayo ng atin pong Panginoon. Kung naniniwala po kayo at may panalangin kayo na dinirinig ni Lord, palakpakan po natin ng pinaka-the best ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Gusto ko pong i-share po sa inyo at marinig po natin ang testimony po ng atin pong mga kapatid na nakaranas po na hindi po sila bumitiw, nagtiwala, nanalangin, hiniling ang tulong ng simbahan upang sila po ay damayan at sila ay ipanalangin. Kasi po masarap po na may pinagdadaanan tayo, pero alam din natin that along the journey ng ating mga testings and trials, meron din tayong kasama nagpe-pray sa atin. Tawagin po natin si Brother Rene and Sister Helen Monghit para po sa kanila pong testimony. Salamat po, Pastor.
Amen po. At kami po ay magpasalamat sa Panginoon dahil tinugon po ang mga panalangin namin nung kami po ay dumanas ng matinding pagsubok. Basahin ko lang po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rene Monghit at ang aking asawa si Helen Monghit po. Taga Tubong Buhol po kami, probinsya po namin. Kasalukuyan po ay nakatira kami dito sa Bagbagin, May Kawayan po. Ang trabaho ko po ay isang goldsmith na platero kung tawagin sa Tagalog. Narito po kami sa inyong harapan upang ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoong sa aming buhay. Taong 2022 po, nang kami ay maimbitahan ng aking pamangkin na si Paul Anthony Examina during sunrise po service. Bago po kami naging bahagi ng Light of the World, ako po naglilingkod na sa Panginoon nung ako ay nasa abroad sa Saudi Arabia po. At gusto ko pong ipagpatuloy ang aking paglilingkod nang ako ay bumalik na dito sa Pilipinas. At dito po kami sa Light Church nagpatuloy. Kami pong mag-asawa ay dumaan din sa journey kung saan pareho po kaming nag-light retreat. May kanya-kanyang light group po kami at may ministry din po ako ay bilang isang marshal. Ang aking asawa po ay bilang follow-up ministry. Kasabay po ng aming paglilingkod, ganun pa man tulad ng maraming manampalataya, hindi po kami nakaligtas na dumaan sa maraming pagsubok. At isa na po sa pinakamatinding pagsubok na dumaan sa matinding pagsubok na ito ay nung nagkasakit ang aking asawa noong January 19, 2025. Isang araw po ay dumaing ang aking asawa na nahirapan huminga at aking siyang sinugod sa pinakamalapit na hospital dito sa ating lugar. At kalaunan ay nilipat po namin sa Malolos. Doon po kinailangan na tubuhan ang aking asawa. Ayoko po sana siyang matubuhan pero sa nakita kong kalagayan ng aking asawa, siya ay hirap na parang kung ihambing po natin sa isda sa aquarium ay nagsingap-singap na po. Nagsingap na po. Pumirma ako ng waiver at pumayag ako na siyang tutubuhan. Kasunod noon, tumawag po ako kay Coach Eileen para mag-request ng ipag-pray ng intercessor, ang aking asawa. Ako naman po sa aking pag-aalala at kalituhan, patuloy naman po akong nananalangin at nagtiwala sa Panginoon na samahan niya ang asawa ko sa ganung kalagayan. At naniniwala ako sa kakayahan ng ating Panginoon na namampalataya na siya ang dakilang manggagamot. Amen, Lord. Halos hindi po ako nakatulog. Nasa ICU po ang aking misis. Palagi ko siyang kinakausap. At kahit sa ganung kalagayan, kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya, mag-worship po tayo sa Panginoon. At tunay na kumilos ang kamay ng Lord. Damang-dama ko po ang kanyang pagkilos dahil from 35% po ng oxygen niya, naging 100% na po. Amen po, Lord. Pati ng mga doktor ay namangha. Kinabukasan, tinanggal na po ang tubo na nakabit po sa kanya. At tinanggal na din po ang hose na nakabit sa kanyang ilong kung saan dumadaan ang pagkain. Muli po siyang nag-undergo ng mga laboratory test. Ang potassium lang po ang medyo bumaba. Pero lahat ng result ay normal po. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po na halos lahat na kasabayan ni Mrs. sa ICU ay hindi nakaligtas. Kaya po, ganun na lamang ang aking pagpapasalamat at ito po ang Mrs. ko nakatayo sa inyong harapan. Kasama kong nagpapasalamat sa ginawang miracle ng Diyos sa kanyang buhay. Mga magulang at kapatid, patunay na ang prayer works at pati provision naranasan namin dahil nag-provide ang Lord sa lahat ng gastos sa hospital. Dahil sa naranasan naming himala at pagmamahal ng Panginoon, mas lalo po kaming magpapagamit at maglilingkod sa aking Panginoon. Kaya taos puso po akong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa mga taong kasama naming nag-pray.
sa aming leader, LG leader, Coach Eileen at Coach Franco po. Light Church Warriors, ang intercessor, na ngayon ay isa na sa aking ministry. Thank you, Lord. Light Church family, marami pong salamat. Ang salita ng Diyos ay patunay na buhay. Sabi po ng kanyang salita sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo, kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating panampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Praise God. To God be the glory. Praise God, praise God. Tinubuhan na, namatay na yung mga kasama, pero dahil sa panalangin at pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, kayang tumayo at kayang mag-testimony ng atin pong mga kapatid. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Totoo po, He is our God na lagi pong tumutulong po sa atin sa time ng atin pong mga pangangailangan. Amen? Hallelujah. At hindi lamang po yun, si Sister Helen po ay binautismohan. Kasama po siyang nabautismohan kahapon sa lugar po ng Pampanga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga panalangin sapagkat tayo po ay naniniwala that prayer is our one of the greatest support na atin pong po pwedeng makuha. Amen? Sabi po ni Hudson Taylor, when we work, we work. But when we pray, God works. Magtiwala po tayo. Kanina pong umaga, meron pong around 31 na mga prayer warriors, intercessors, ang atin pong pinag-pray, kinonsecrate, at dinedicate po sa atin pong Panginoon. Kung may mga prayer needs, prayer request po kayo, ay kasama po namin kayo sa amin pong mga panalangin. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hindi po nangangahulugan na kapag tayo po ay nag-pray, maaalis agad tayo doon sa mga problema na yun. Hindi po nangangahulugan na pag tayo po ay nag-pray, gagaling agad tayo. Hindi po nangangahulugan na pag tayo po ay nag-pray, mawawala na tayo doon sa mga hirap at mga sakit karamdaman na yun. May mga time, inaalaw po ng Diyos na tayo ay naroroon sa ganoong kalagayan. Bakit? Para maranasan po natin yung kanyang pangako sa atin pong mga buhay. Huwag po tayong bibitiw. Kumapit po tayo, magtiwala, at umasa tayo sa Kanya. Amen? Hindi po pinangako ng Bible na ang buhay po ng mananampalataya is a bed of roses. Hindi po madali ang buhay. Kasama yan. Pero ang mahalaga, sa mga pagsubok, sa mga struggles na yan, pinatatatag at pinalalakas tayo ng atin pong Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi in Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Meron ba kayong request kay Lord ngayong umaga? Daanin natin sa panalangin. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan. Mabigat ba yan? Yung ating kinakaharap, tingnan nyo, kaya nyong tumayo. Kaya niyong sabihin, Lord, ang aking pag-asa ay nasa iyo. Bakit? Kasi may verse 7. Tingnan niyo yung verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Lord, hindi ko naiintindihan ang bigat, pero ang alam ko, pupunuin mo ang aking isip at ang aking puso ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Amen? Yan ang pinaka-the best na support na pwede nating makuha. Even in the midst of difficulties, there is peace in His presence. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. May mga panalangin po ba kayo ngayong umaga? May mga request po ba kayo kay Lord? Kayo ba'y may pag-asa na pinangahawakan galing kay Lord? Naalala ko po, lumapit po sa aming pastor nung ako po ay youth pa. Naalala ko po, meron pong worship leader po kami doon. Napakaganda po. Ang prayer po niya, sabi nung pastor namin, ano bang pinagpe-pray mo, anak?
Sabi niya, Pastor, basta ako po at the age of 24, nakuha ko pong magtiwala at umasa sa Panginoon na ibibigay niya yung tamang lalaki para sa akin. Amen? Sabi niya, ano ba ang iyong pinagpe-pray? Pastor, sabi niya, 3 lang po yung aking karakteristik na hinahanap at pinagpe-pray. Sige, ano yon anak? Baka maisama kita sa prayer. Spirit-filled, Bible, school teacher. Tapos yung pangatlo, worship leader. Aba, sabi ng pastor, maganda yan ha. Pag-pray din natin yan. Pinag-pray. Nag-pray po yung si sister. Ano yung pinagpe-pray? Bible school teacher, worship leader, spirit-filled. 24 po siya nun. Nung nag-30 na po siya, wala pa ho pinagpe-pray. Kamusta? Basta pastor, 2 ang pinagpe-pray ko. Bible school teacher and worshiper. Ba nawala yung isa? 38 na eh. Bumalik uli. Nung nag-age 44 na po siya. Kamusta na? Pastor, basta 2 pa din. Talaga? Ano yung pinagpe-pray mo? Umaasa ba? Opo. Ano yung pinagpe-pray mo? Pastor, 2 lang. Buhay, tsaka humihinga. Parang kahit sino na lang. Nandiyan po ba kayo? Minsan ganun tayo. Pag wala, madali natin. Bahala na, kahit sino na lang. Hindi po. Kumapit po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Darating din yan. At alam niyo po, nakapag-asawa po si sister. Amen, amen. Hallelujah. Masaya po siya naglilingkod kay Lord ngayon. At pagka binabalikan ko po siya, nakikita ko, sabi ko, kumusta ka na? Buhay, tsaka humihinga. Noong araw, brother ako. Sabi ko, pastor na ako. Ngayon, sabi ko, to God be all the glory. Amen? Pero salamat kasi yung pag-asa mo, hindi ka bumitaw sa Panginoon. At nakapag-asawa po talaga siya ng mabait at saka po naglilingkod sa Panginoon. 2 po silang nagsiserve sa Panginoon. Buhay at humihinga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last na po, tapos na po. Sa kabila ng struggles, meron tayong secret. Sabihin sa kata, secret. Secret in these difficult times ng buhay natin. Ano po yung secret? Actually, hindi na to secret kay Apostle Paul. Ni-rebuild na sa kanya ng Panginoon at ni-reveal na din po sa atin ni Apostle Paul. Ano po itong secret na ito? Ito pong secret na ito ay nasa Romans 12, verse 12. Ano ang sikreto? Bakit kahit may struggles, kahit may pagsubok, sabi diyan, be joyful. Be joyful. Pakibulong sa katabi mo, be joyful. Huwag ka sumimangot, huwag ka magreklamo, be joyful. Iyan ang sikreto. Bakit yung katabi mo hindi tumatanda? Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Bakit? Kasi meron siyang pag-asa. Ang taong umaasa, lagi yan, paggising sa umaga, para kanino ka bumabangon? Hindi para sa Nescafe. Para kay Lord. At para sa mga pag-asa na yan na parang patay na, pero nabubuhay. Amen po ba? Sino dito ang hope, ang pag-asa mo na kay Lord? Kaya nga, even in the midst of pain, meron tayong pag-asa. Ito po yung acronym, alam ko, nabasa nyo na yan. Hope stands for, hold on, pain ends. Matatapos din yan. Lalagpasan mo din. Huwag kang bibitaw. Hallelujah. Magtiyaga ka. Be joyful. Patuloy kang magpanalangin sa ating Panginoon. Magtiwala tayong lahat. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Totoo ba may pagsubok? May mga painful moment? Yes. Sabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 10, as sorrowful, yet always rejoicing. Nasasaktan ba ako? Yes. Umiiyak ba ako? Yes. But always rejoicing.
pipiliin ko pa din na magalak kasi yan ang sinasabi ng atin pong Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Our hope must come from the Lord. Our hope must come from the Lord Jesus. Sabi po ng Romans 15:13, now the God of hope fill you with all joy. Sino po dito ngayong umaga na to gusto mong punuin ka ng kagalakan ni Lord? Ano pa? Pupunuin ka din ng kapayapaan. That you may abound in hope. Saan? Through the power of the Holy Spirit. Kapatid, una na dapat po nating tandaan, God's gift of hope allows us to find strength and courage even during life's most challenging times. Kahit na may mga kinakaharap ka, maniwala ka, papalitan ni Lord ng lakas. Papalitan ni Lord ng courage. Gusto kang regaluhan ni Lord ngayong umaga na to ng pag-asa na hindi mo makikita sa mundong ito, kundi makikita mo lamang sa atin pong Panginoon. Tatayo po tayong lahat in the presence of God. Pastor, saan ko kukuhanin? Saan ko huhugutin ang aking pag-asa? Romans 15 verse 14. Basahin po natin. Through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Saan galing ang pag-asa? Galing po ang pag-asa sa salita po ng atin pong Panginoon. Dito tayo humugot kasi ang pangako ni Lord pwede nating panghawakan. Pag sinabi niyang hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, tutuparin niya ng Panginoon. Pag sinabi ni Lord na ikaw ay aking pagpapalain, tutuparin niya ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Pag sinabi ni Lord sa katabi mo na be-breakthrough yan, be-breakthrough yan. Pag sinabi ni Lord na mag-i-increase yan, mag-i-increase yan. Kasi hindi nakabatay sa salita ng tao, nakabatay po yan sa mga pangako at salita ng Panginoon. At ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi po siya sinungaling. Tapat siya sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang the best, ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, saan tayo humuhugot ng ating pag-asa? Humuhugot po tayo ng pag-asa at ng ating lakas galing po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Verse 13, tingnan niyo po. So that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Mag-uumapaw daw po ang pag-asa na yan kasi we are guided, we are anointed by the power of the living Word and the power of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Holy Spirit this morning. Kaya nakatayo pa din tayo because of the power of the Holy Spirit. Kaya nakatayo pa din tayo because of the Word of God. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi po, last na po ito. Basahin natin sabay-sabay. Psalm 27 verse 14. Our hope is in the Lord. Here's what I've learned through it all. Tapikin mo yung katabi mo, sabi, through it all. May natutunan ba tayo sa buhay natin? Ano sabi? Don't give up. The Passion Translation. Don't be impatient. Huwag maiksi ang pisi. Huwag palaayaw. Be entwined. Ibig sabihin, dapat nakapalupot. Dapat lagi ka nakakonect. Kanino? As one with the Lord. Be brave and courageous. And never lose hope. Bakit? Mahal ka ni Lord. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya i-abandon. Sino po nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon? Sino po naniniwala may pag-asa tayo na gagaling ang mahal natin sa buhay? Sino may pag-asa maliligtas ang mahal sa buhay? Sino dito may pag-asa giginhawa din ang buhay? Don't lose hope. Put your trust and hope in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Isaiah 40:31. Tawagin po natin ang worship team. But those who hope, kaway-kaway yung pag-asa mo na kay Lord. Amen, amen. Anong gagawin ni Lord? God will going to renew your strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Amen.
Iyan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At Lord, ngayon pong umaga na to, can we lift our hands to the Lord right now? Panginoon, lahat ng mga nanghihina ay iyong palalakasin. Lahat po ng namamag-asa sa iyo ay pupunuin mo ng kapayapaan. Pupunuin mo ng kagalakan ang aming mga puso't isipan. Kapatid, kung naniniwala ka na naririnig ka ng Panginoon ngayong umaga na to, I want you to start to open your mouth. Exercise your faith. The Lord is listening right now. Nakikinig ang Panginoon. Wherever you are, whether you are here in person or you are there online, hindi maigsi ang kamay ng Panginoon upang ikaw ay kanyang abutin. Anumang struggles in life, the Lord is with you. He cares for you. He loves you so much. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, we praise you, we adore you. We choose to rejoice. We choose to put our trust in you, O Lord. Hindi man namin naiintindihan, pero magpapatuloy kami at aasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Can we lift our hands to the Lord and let's start to worship God? Shigalaba, hadayalaba. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Gawin po natin panalangin ngayong umaga. At ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon. Kahit kailan, sabihin natin sa Panginoon, Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. magalak tayong lahat kasi minahal tayo ng Panginoon. Magalak tayong lahat kasi niligtas tayo ni Lord. Magalak tayong lahat kasi hanggang ngayon, iniingatan tayo, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. And Lord, ano man pong suliranin ang amin pong kinakaharap, Lord, I pray na patuloy mo pong sasamahan at iingatan ang iyong mga anak. Kapatid, ano ba ang inaasahan mo? Ano ang iyong mga panalangin? Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto. I'm going to give you a minute to pray. Open your mouth. Start to ask God. Hallelujah. Start to believe. Manalangin ka. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Naririnig niya po ang panalangin ng kanyang mga anak. Sa Kanya ka umasa. Sa Kanya ka magtiwala. Buhay ang Diyos. He listened to His people. Sige po, naririnig po kayo ng Panginoon. Nagpe-pray ba kayo ng kagalingan? Nagpe-pray ba kayo ng kalakasan, ng financial breakthrough? Oh, receive the peace of God.
that transcends all understanding. Hindi ka pa man nakakalabas sa sitwasyon na yan. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Bibigyan ka ng kagalakan ng Diyos. At ang nag-uumapaw na pag-asa ay iyong mararanasan. Huwag kang bibitaw. Tuloy ka lang. Fix your eyes upon Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Believe. Believe. Oh, hallelujah. Shakalabahada yarabahada yarabababa. Open your heart. Panginoon, nagkilakatapat. Napakabuti mo, Panginoon. Sa dalangin ko, Dakila ka. Tapat. ako'y inibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Let's lift our hands. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Let's continue to lift up our hands. Ibig mo ko. Our hands towards heaven. Tuloy namin sasabihin kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan, Di ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Di ka nagbabagong Diyos. biyaya mo. Salamat, Panginoon. Kasi anuman ang aming iba't ibang sitwasyon, Ang pag-ibig Ama, hindi ka nagbabago, Panginoon. aking walang Patuloy na nagtataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming pagtitiwala sa iyo. Tanda ng aming pagbibigay ng aming pag-asa sa iyo, Panginoon. Simulan mo pasalamatan ng Panginoon kung naging tapat sa iyo ang Diyos. Simulan mo siyang bigyan ng papupuri at pasasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Di ka nagbabagong Diyos. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa pagsama mo sa amin. Iba-iba kami ng karanasan. Iba-iba kami ng sitwasyon, Panginoon. Pero Lord, this morning, nakataas ang kamay namin ngayong umaga. Tanda ng pagsasabi na ang aming pag-asa ay wala sa mundong ito, kundi ang aming pag-asa ay nakaangkla sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. We thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nag-edify, Panginoon, ng aming mga espiritu, Panginoon. Lord, this morning, Lord God, I pray na walang lalabas mula sa lugar na ito, na wala na ng pag-asa, but God, sa lalabas sila sa lugar na ito, na punong-puno ng pag-asa, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako, tapat sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon. Lord, you will continue to enlarge His territory. You are going to bless Him, O God, body, soul, and spirit. Ang aking panalangin, Panginoon, wherever He go, Lord, ang pagpapala at ang pagsama mo ay patuloy na mararanasan, Panginoon, ng iyong lingkod. Pagpalain mo po siya. We thank you, Lord God, sa umagang ito. This morning, church, let's continue to lift up our hands towards heaven, and let's continue to receive the prayer of blessing this morning. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you peace. I receive.
hope, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord will increase your hope. I In receive. the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, there is reason to celebrate this morning.